Illegal naman ang turing ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado kanina. Wala rin siyang balak kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President at pagkakahalal bilang Senate President Pro Tempore. Tuloy na tuloy din daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Yan naman ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark! Kaya nga bukas Emil ay nagbabadya yung tensyon dito sa Senado dahil nga sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang reaksyon sa naganap na kudeta dito. Kagaya ng binanggit mo, dahil hindi niya kikilalanin ang reorganization na naganap dito at ipipilit daw nila ni Senador Rodante Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas at nanawagan siya ng mga supporters na samahan sila rito sakaling hindi raw sila papasukin bukas. Bati sa lahat ng ating mga kababayan. Walang intensyon si Senador Alan Peter Cayetano na kilalanin ang nangyaring reorganization ng Senate leadership kanina nang iluklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Giit ni Cayetano, 13 ang kailangang numero para palitan siya at mag-reorganize ng Senate leadership at committee assignments. At hindi 12, gaya ng numero kanina na nagluklok kay Senator Win Gatchalian bilang Acting Senate President. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At kung siya ay nananatiling Senate President, habang nag-elect naman ng bagong pro tempore, hindi rin daw siya pwedeng palitan bilang presiding officer dahil wala sa mga kondisyon sa Senate rules. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon. Buhay pa ho ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo. Nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Dalawang agenda ang ipipilit daw ng grupo ni Cayetano na matuloy habang inilalaban ang kanilang puder sa plenaryo. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. Bukas, itutuloy daw nila ni Senator Rodante Marcoleta ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Walang order of business bukas, yung bagong leadership. At kaya wala kang makikita na visible preparation dito. Pero of course, kung pupunta yung mga senador sa grupo ni Senator Cayetano,
pwede silang pumunta sapagkat opisina nila ito. But whether they can mount yung Blue Ribbon Committee hearing dito, mangangailangan sila ng manpower from stenographer to journal officer, an entire secretariat. Of course, ang secretariat na ito ay nasa ilalim na ng bagong halal na Senate Secretary at ng bagong Sergeant at Arms sa bagong pamunuan. Kaya hindi nakikita ng mga nasa Senado ngayon ang viability ng isang committee hearing bukas dito, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.